10:00 na nga ng umaga nagising si Inday. Parang gusto pa ni Inday bumalik sa higaan. Pataas-taas pa ng kilikili si Inday. Nakalimutan yata niya na maitim ang kilikili niya. Ganyan ang ginagawa ni Inday paggising sa umaga. Magpupuyod muna siya ng buhok. Tapos titingin pa yan sa salamin kung maganda yung pagising niya. Ay naku Inday, matulog ka man o gising. Ganun pa rin ang itsura mo, walang pinagbago. Akala siguro ni Inday paggising niya kamukha niya si Ann Cortez. Tinatanggal lang nga ni Inday yung mga star-star na nakalagay sa mukha niya. Bago kasi matulog si Inday, maglalagay-lagay muna ng star-star yan sa mukha niya. Gusto na kasi ni Inday mawala itong mga pimples niya. Pero in fairness, parang nawawala yung mga pimples niya. Simula nung naglalagay siya nitong pimple patch. Mabilis lang kasi matuyo ang pimples mo kapag naglalagay ka nitong pimple patch. Sa TikTok lang din ito binili ni Inday. Natapos na nga ni Inday tanggalin itong mga star sa mukha niya. Ayan. Yan ang tunay na ganda ni Inday, natural. Pumunta na nga si Inday sa CR para mag-toothbrush. Naaamoy niya na kasi yung bunganga niya mabaho. Kaya mag-toothbrush muna siya para bumango yung hininga niya. Maghihilamos muna pala siya para matanggal yung mga muta niya. Sino dito kapag gigising mabango ang hininga? O diba wala? Mag-toothbrush na rin kayo para bumango yung hininga nyo. Bakit kaya nagsarado si Inday ng pinto? Ano kayang ginagawa niya sa loob? Hoy Inday, baka gumagawa ka naman kababalaghan niya sa loob ng CR. Akala ko kung anong ginagawa ni Inday sa loob, umihi lang pala. Ala naman ipakita sa inyo ni Inday habang umiihi siya. Ngiti-ngiti na si Inday kasi mabango na yung hininga niya. Parang ready na si Inday makipagkiskisan sa apam niya. Bakit parang ang lalim naman ang iniisip ni Inday? Wala siguro itong kwarta. Ganyan talaga kapag wala kang kwarta, mapapaisip ka talaga kung paano ka magkakaroon ng kwarta. Hindi talaga mawawala kay Inday ang kape sa umaga. Pinapakita pa talaga ni Inday yung kape niya. Dahil malaki ang baso ni Inday, uubusin niya itong twin pack na kape. Sa laki ng baso ni Inday, parang pantatlong tao na to. Kaya pala walang maramdaman si Inday na kilig, puro nervyos na lang. Hindi lang nervyos, magugulatin pati itong taong ito. Hindi lang si Inday ang magkakape nito, maghahati rin sila ng apam niya. Nandito kasi yung apam niya, kasama niya sa bahay niya. Akala nyo siguro si Inday lang magkakape nito. Titikman muna ni Inday, baka maalat yung kape niya. Meron bang kapeng maalat? Wala namang galon Inday ah. Joke lang. Okay naman, lasang kape pa rin. Hahatiin na nga ni Inday yung kape para ibigay sa kanyang apam. Kapag nagkakape si Inday, syempre hindi mawawala ang tinapay. Meron pa yung palaman, star margarine. Ito daw yung palaman niya sa tinapay niya para naman tumangkad siya. Maliit na tao lang kasi si Inday, baka sakaling tumangkad siya kapag kumain siya ditong star margarine. Bago nga ilagay ni Inday ang star margarine sa tinapay, tinitingnan muna nga ni Inday ang expiration ng star margarine. Hindi nga makita ni Inday kung saan nakalagay yung expiration ng star margarine. Nakatakot din pala si Inday kumain ng mga expired na pagkain. At sa wakas, nakita na rin niya ang expiration, next year pa pala. Parang nagbago na ngayon si Inday. Dati naman kapag kumakain ito ng pagkain, hindi naman niya titingnan ang expiration. Pero ngayon titingnan muna ang expiration bago niya kainin ang pagkain. Nakakain na siguro to si Inday na expired na pagkain. Tinapay muna ang kinakain ni Inday pagising niya sa umaga. Makalipas ang 2 oras, saka siya kakain ng kanin. Uunahin muna ni Inday ang apam niya, bigyan ng pagkain. Napakabait talaga ni Inday. Sa sobrang bait ni Inday, inaabuso na siya ng mga tao. Mahirap talaga maging mabait. Hay naku Inday, masyado ka kasing mabait. Ayan. Minsan kasi matuto kang magalit. Murahin mo rin yung mga nang-aabuso sa'yo para matuto yan sila. Maraming beses na nangyayari sa'yo. Yung tipong mabait ka na nga, sinisiraan ka pa. Parang gusto na ni Inday pumunta sa lugar na Kenya para Kenya tayo.